Alam din talaga ng Rockets kung sino yung malaking tinik sa kanila yung nagpahirap sa kanila sa first round ng playoff, si Marcus Smart, na ngayon tinatarget nila sa Lakers. Sabi nga if you can't beat them, join them. Dahil possible nga ngayon, i-decline ni Smart yung 5 million player option niya galing sa veteran deal. Dahil sa breakout playoffs performance niya, possible humingi yan ng mas malaking kontrata Isa siya sa malaking part kung bakit tumaas ang defensive ratings ng Lakers, kaya napipintahan na possible pumasok yan sa open market ngayon, lalo na kung hindi kayang ibigay ng Lakers yung demand niya sa salary extension. Malamang sa malamang nakakatunog na rin yan na paalis na si LeBron. Ang Rockets yung top team na nakamonitor ngayon para makuha siya pagpasok niya sa unrestricted free agent. Ang tanong kung bibigyan nga ng pagkakataon ng Lakers mawala si Smart. Ang problema kasi ngayon, hirap ang Lakers talaga na magbigay ng malaking extension contract sa free agency player. Hanggang ngayon, hindi pa nila naayos yung contract nitong si LeBron Hachimura at ni Smart. Hirap sila sa flexibility at mahihirapan silang habulin yung ibang impact player sa free agency at market, lalo na sa Elite 3 and D guard at Elite Center. Kaya maingat ang front office sa timing ng contract nila. Gusto ng front office ngayon gumawa muna ng malaking cap space gamit yung pag-renounce sa ilang free agent, player at yung cap hold nila. Pero kung mangyayari yan, pwede mawala sa kanila yung rights. Mas madaling ma-resign yung ibang free agent. Pwede rin silang mag-over the cap gamit yung bird rights at ibang exception para maibalik yung free agency tulad nga nitong si LeBron at Hachimura. Dahil may bird rights ang Lakers sa mga yan, kapalit ng mas limited na galaw nila para pumirma ng bagong malaking free agent. At yan mismo yung problema na iniisip nila Si Smart nakuha lang kasi yan ng Lakers sa buyout contract galing nun sa Wizards. Nasa 2 years 11 million lang yan. May player option pa na 5.39 million lang na magtatapos ngayon. Kaya sobrang pumaldo rin ng Lakers lalo na nung playoff. Sobrang gamit na gamit yan si Smart. Sa breakout playoffs performance niya, dyan mismo nakitang mas tumaas ang value ngayon nitong si Smart. Possible humanap siya ng malaking extension contract kung hindi mabigay ng Lakers yung possible extension contract na maganda para sa kanya Possible pumasok yan sa open market, humanap ng malaking contract at nakikitang Rockets yung isa talaga sa team na possible kumuha sa kanya. Mas may flexibility naman kasi talaga yung Rockets ngayon kumpara sa Lakers. Meron silang MLE para papirmahin si Smart. Isa pa, kilala siya ni Ime Udoka na dati niyang naging coach sa Boston. Kailangan ng Rockets ng veteran defender kaya hinahabol nila si Smart ngayon. Kayang mag-offer ng Rockets 10 to 15 million per year kaya possible mahirapan ang Lakers tapatan yan lalo na dahil sa salary cap problem nila. Samantalang ang Lakers naman ngayon target na ma-steal o makuha sa trade itong si Naz Reid sa Charlotte Hornets Base mismo kay Brett Siegel, si Naz Reid ngayon yung big man na matinding minomonitor ng Lakers dahil sa frontcourt needs. Nasa retooling phase na kasi ang Hornets ngayon after ng trade nitong si LaMelo. Malaking package ng draft picks yung inaasahang kapalit ni Reid. Kung ititrade nila yan pwede rin kasing gumawa ng additional roster move ang Hornets ngayon kung gugustuhin nila, lalo na kung magbibigay ang Lakers ng draft asset at picks para makuha si James Reid, Naz Reid. Dahil base mismo sa report, mas interesado ang Hornets sa draft asset o salary flexibility kaysa panatilihin si Naz Reid dahil mas priority nila ngayon mag-retool para sa mga yang asset. Hindi humihingi ang Hornets ngayon ng elite young player kapalit sa trade nitong si Naz Reid. Sa lagay naman ngayon nitong si Ja Morant sa Memphis, lalong lumalala. Negative value na, mukhang mag-aabono pa ang Memphis kung ilalagay siya sa trade market Ang issue kasi availability, durability at off-court history ni Morant. Kaya nagbabago yung perception sa kanya ng Memphis at ng ibang teams ngayon. Lalo na para sa long-term value niya Madalas siyang ma-injury plus nagkakaroon siya ng suspension dahil sa off-court issue. Sa 25 to 26 season, nakapaglaro lang siya ng 20 games dahil sa elbow injury after na magkaroon siya ng calf problems. Sinabi ni Brian Windhorst, yung direction ng Grizzly ngayon totally reset after ng ilang season na sobrang nasa ilalim sila Kaya nakikita ngayon na ready ang Memphis para mag-start ng bagong chapter. Kaya possible na mas nakapokus to sa pagkuha ng mataas na draft pick
bilang part ng plano nila eh. Sinabi nila Jake Fisher at Mark Stein, may mga teams ngayon na nag-aalinlangan talaga na i-acquire si Morant. Hindi acquiring team ang dapat nga raw kasing magbigay ng mga asset. Sa lagay nga raw ngayon eh, baka ang Memphis pa ang kailangan magbigay ng draft asset para makakumbinsi lang yung mga team na maging interesado sa trade kay Morant. Pinamimigay na, wala pang gustong tumanggap.